So alin nga bang mas maganda, ang napakabagong linabas lang ni Suzuki which is the V-Strom 160 or ang proven and tested na si CB150X ni Honda? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin about isang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, at saka yung final thoughts natin about this motorcycle, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin dyan sa side-by-side comparison mga bossing for the price of 146,000 kay V-Strom 160, makikita natin dito isang variant lang for the Suzuki ang linabas nila dito. Samantalang kay CB150X from Honda is same lang na isang variant but it is priced around 173,900 pesos nung huli kong nakita. I just don't know mga bossing if yung presyo nila is nagbago ba, may increase ba or may decrease. Kasi as of the moment, nung research ko, si Honda CB150X is hindi ko na ito makita sa website ni Honda. So baka either meron itong bagong update or diniscontinue na talaga nila itong motorcyclong ito. Meron na nga pala tayong dalawang colorways dito for the Suzuki V-Strom 160 which is kasi dalawa lang din naman for the Honda CB150X. Makikita natin dito mga bossing that merong solid cool yellow at saka pearl black for the Suzuki V-Strom 160. Nakagandahan ako dito sa yellow mga bossing kasi tumitingkad or may color pop out siya dito. So, meron itong impression na mukha siyang V-Strom na mas malaking cc. So, maganda siya. Samantalang kay Honda CB150X naman mga bossing, meron tayong Valiant Red tsaka Matte Gunpowder Black Metallic. So, makikita natin dyan mga bossing. Either of the two, I think maganda din naman yung color choice nila dito kasi merong counting gold tapos pop out din yung red if yung red yung kukunin mo dito. Now, if ang pag-uusapan naman natin dito mga bossing isang headlight, makikita natin dito that both of these motorcycles naman is merong LED. Design wise, medyo mas nagagandahan ako dito kay Honda CB150X pero hindi naman din masyadong nagpapahuli dito si V-Strom 160. Now, if ang rear tail light naman yung pag-uusapan, makikita natin dito that maganda din for both of these motorcycles kasi naka-LED na for both of these. However, if makikita mo dito kay Honda CB150X, meron siyang resemblance kay Honda CB150 na Street Edition. So if ang design yung pag-uusapan, bagong-bago lahat dito for the V-Strom 160 compared kay Honda CB150X na reuse nila yung rear tail light ni Honda CB150 na Street Edition. Now if ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga bossy, makikita naman din natin dito na meron tayong LCD digital display for both of these motorcycles. Now if ang technology naman yung pag-uusapan, especially on the keyless remote system, both of this motorcycle naman mga bossing is wala. Naka-key shutter tayo dito for both of these motorcycles. And if ang charging port yung pag-uusapan, dito naman natin makikita na lamang dito si V-Strom 160 kasi meron itong na-offer ang charging port na USB Type-A. If ang wheel type naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito naman makikita natin both of these motorcycles is naka-mags yung wheel type natin for both of these motorcycles. So, if aesthetics yung pag-uusapan, napakaganda talaga kasi may pagka-touring type yung aesthetics design nila. And if ang fuel tank naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong 13.2 liters for the Suzuki V-Strom 160 and 12 liters lang for the Honda CB150X. Lamang dito kaunti si V-Strom 160 mga bossing, pero if ang fuel consumption yung pag-uusapan natin dito, merong 50 kilometers per liter estimation and 38 kilometers per liter estimation din naman for the Honda CB150X. So, makikita natin dito, lamang dito si V-Strom ng napakalaki when it comes to fuel consumption. And if ang estimated range yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito natin makikita na lamang dito si V-Strom 160 which is meron tayong estimated range of 660 kilometers and 465.6 kilometers lang din naman for the Honda CB150X. Makuha natin dito mga bossing by multiplying the liters of the fuel capacity nila mga bossing and yung kanilang estimated fuel consumption. So, if ang park brake yung pag-uusapan natin dito mga bossing, wala tayong ganitong klaseng technology for both of these motorcycles. Maganda sana to, lalo na if pumupunta tayo sa mga establishments or mga parking lot sa mga mall para naman makadagdag ng safety. If ang hazard switch naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, technology-wise, meron din ito si V-Strom 160 and meron din yung charging port na na-mention ko kanina. So, I think doon lumalamang si V-Strom 160 over kay Honda CB150X.
Now, if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that both of them naman is meron tubeless tires, which is maganda yan kasi mas madali kasi ma-troubleshoot or ma-repair ang tubeless tires over the tube type kind of mga gulong. If ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, unfortunately wala tayo dito for both of these motorcycles, so kailangan talaga natin maging aware and kailangan talaga natin i-monitor yung battery health ng mga motorsiklo natin para hindi naman tayo magka-aberya sa kaligitnaan ng daan. And if ang customization naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito is maganda tong mga motorsiklong ito kasi meron na silang mga concept. If customization yung pag-uusapan, unahin natin dyan si Suzuki V-Strom 160. Makikita natin dito mga bossing na meron itong pwede mapaglagyan ng mga side panniers at saka top box. Maganda yan mga bossing kasi if we're gonna consider this motorcycle talaga mga bossing is meron na tayong parang template kung ano yung ipapadesign natin or ipapa-customize natin once we're gonna have this kind of motorcycles. Ngayon naman mga bossing, if pang pag-uusapan natin is si Honda CB150X, makikita naman natin dito mga bossing, hindi lang yung side panniers at saka top box yung makikita mong karagdagang mako-customize or idea. Makikita natin dito mga bossing, nilagyan nito ng crash guard, pinalitan ito into spoke wheels, tapos yung kulay niya ginawang parang Africa Twin yung styling from the Honda na parang kuya niya, and linagyan na rin ng handguards dito sa ating manibela. So maganda talaga to tignan. Plus, meron pa kasamang tank bag dito. So, convenience-wise, mas marami kang may lalagay dito for your motorcycle. Tapos, meron pang windshield extension mga boss. So, maganda talaga si Honda CB150X if customization-wise yung pag-uusapan. Ngayon naman mga bossing, if ang specs and key features yung pag-uusapan natin mga boss, makikita natin dito mga bossing, meron tayong 162cc na displacement na single cylinder for the V-Strom 160. Samantalang kay Honda CB150X is meron tayong 149.2cc na single cylinder din. With a power of 14.8 horsepower at 8,000 RPM naman for the V-Strom 160, meron tayong 15.4 horsepower at 9,000 RPM for the CB150X. Torque naman yung mga bossing, makikita natin dito 14.7 Newton meters at 6,500 RPM for the V-Strom 160 and 13.8 Newton meters at 7,000 RPM naman for the CB150X. With a bore stroke of 60 by 57.4 for the V-Strom 160, makikita naman natin dito na merong 57.3 by 57.8 kay Honda CB150X. And last but not the least, ang compression ratio mga bossing, meron tayong 9.65:1 lang for the V-Strom 160 and 11.3:1 naman for the CB150X. So numbers wise mga bossing, makikita natin dito almost on par lang talaga for both of these motorcycles. On the other hand, medyo lamang si CB150X and sa iba naman is lamang din si V-Strom 160. So it really is up to you alin dito sa tingin mo ang mas okay sa'yo if gagamitin mo na to sa pang-araw-araw mo. Now, if ang dimensions naman yung pag-uusapan natin mga bossing, which is uunahin natin si Suzuki V-Strom 160, meron tayong 795mm of seat height, 160mm of ground clearance, and 1,345mm na wheelbase. Meron din naman tayong 100 by 80 by 17 na front tires and 130 by 70 by 17 na rear tires. Si Honda CB150X naman mga bossing, meron tayong 817mm na seat height, 181mm na ground clearance, and 1,315mm na wheelbase. 100 by 80 by 70 na nga pala yung front tires niya and 130 by 70 by 30 naman yung kanyang rear tires. So if makikita natin dito mga bossing, meron silang the same na front tires at saka rear tires na 100 by 80 by 17 and 130 by 70 by 70 naman yung rear tires. Sa seat height mga bossing, lamang dito si CB150X, which is meron tayong 817mm na 795mm lang for the V-Strom 160 and lower ground clearance din kay V-Strom 160 na 160mm ground clearance lang compared kay CB150X na 181mm. However, dito lamang si V-Strom 160 which is mas mataas yung kanyang wheelbase na 1,345mm na 1,315mm lang for the CB150X. So if pahabaan yung pag-uusapan, medyo mas mahaba kung titignan si V-Strom 160, pero seat height wise tsaka ground clearance wise, lamang dito si CB150X. Ngayon naman mga bossing, pag-usapan na natin ang kanilang key features na makikita natin dito. Si V-Strom 160 nga pala mga bossing is mayroong dual channel ABS
And maganda yan mga bossing 4-hour security na walang ganyan for the Honda CB150X. Naka-disc brake na nga pala sa harap and sa likod for both of these motorcycles. And naka-FI tayo dito for these motorcycles. However, si Honda mga bossing is meron tayong ESP Plus dito mga bossing, which means enhanced smart power mga bossing. Lamang din naman dito si Honda CB150X na naka-liquid cooled, samantalang kay V-Strom 160 is naka-air cooled lang. However, if makikita natin dito, both of these motorcycles ay walang in-offer na slipper clutch. Wala din itong keyless for both of these motorcycle kind of technology. Tapos, 2 valves lang for the V-Strom 160 na naka 4 valves for the CB150X. However, meron tayong USB Power A socket dito for the V-Strom 160 na walang charging socket for the CB150X. Again, meron tayong 13.2 liters na fuel capacity for the V-Strom 160 na 12 liters lang for the CB150X. 50 kilometers per liter naman yung kaniyang estimation of fuel consumption and 38 kilometers naman for the CB150X, which totals around 660 kilometers of estimated range na 465.6 kilometers lang for the CB150X. However, if makikita naman natin dito mga bossing, meron tayong 5-speed gearbox lang na manual transmission for the V-Strom 160 na merong 6-speed na for the CB150X. It is just weighing around 140 kilograms si CB150X and 148 kilograms naman si V-Strom 160. Pareho din naman dito na naka-monoshock for both of these motorcycles. But the price is nagkakalamang dito kay V-Strom 160 na around 146,000 pesos lang for the V-Strom 160 and 173,900 pesos naman for the CB150X. Numbers wise, specs wise, key features wise, it really is up to you alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa pera mo. Ngayon naman mga bossing, pag-usapan na natin ang final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. So for me mga bossing, you know me naman talaga mga bossing, most of the videos na nagawa ko dito recently about motorcycle comparisons, if Honda or anything else, medyo more on the Honda side talaga ako kasi meron akong Honda RS125 Fi. But for this video mga bossing, the Suzuki V-Strom 160 and Honda CB150X, which is meron din akong Suzuki Gixxer 155, dito natin makikita mga bossing that if brand ang pag-uusapan and experience yung pag-uusapan, wala akong makikita dito mas masasabi kong papanag ako dahil sa brand, because both of these is meron akong ownership experience sa mga brand nila. So for me mga bossing, if ang pag-uusapan na lang dito is alin dito yung sa tingin ko mas gusto ko, knowing na meron akong Suzuki Gixxer 155 at saka Honda RS125, I can really say mga bossing, numbers, mas na-attract ako for the V-Strom 160, especially the price point na merong specs din na hindi nagpapatalo. Meron ba naman itong dual channel ABS, meron itong charging socket, meron itong built-in hazard switch, tapos mas mataas yung kanyang estimated range sa kanyang fuel consumption at saka fuel capacity. Then I can really say, mas less ako magpapagas dito kay Suzuki V-Strom 160 over the CB150X. And I think mga bossing, meron din namang maganda dito si Honda CB150X, which is mas mataas yung kaniyang seat height, especially for me mga bossing na merong height na around 5'9 to 5'10 and weighing around 70 to 80 kilos. Masasabi ko rin din naman na hindi ako masyadong tingkayad tingnan dito for the CB150X. However mga bossing, if meron ako marerekomenda dito mga bossing, it's none other than the Suzuki V-Strom 160 kasi less na less yung adjustment mo dito, especially if magpapatabas ka ng upuan, ipapa-adjust mo yung rear tsaka front suspension mo para mas bumaba palalo yung kaniyang seat height. Then I can really say mga bossing, Suzuki V-Strom 160 is the better choice for me na nag-iisip for the specs to price ratio. But nonetheless mga bossing, Honda CB150X and Suzuki V-Strom 160 is a very great motorcycle for the touring or adventure kind of segment na nai-offer ng both of these motorcycles para sa mga interested buyers and for this specific kind of audience. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo ang mas maganda, alin dito sa tingin nyo ang masulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video.